Okay, good day. Ang ipapakita namin sa inyo is Samsung ulit. So marami kasi talaga ang mga nagtatanong sa amin regarding doon sa mga problema ng Samsung. So itong unit na ito ay service din ng aming technician. Then nagpalit kami ng bagong board, so hindi nila napaandar yung board. So may error pa siya na inilalabas. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan gawin para mapaandar yung board. Hindi ng pagkakabalot mo nito, boy. Mabigat. Okay. So ito yung board na bagong palit. Ang issue niya, yung IPM module. So pumutok siya. Ayan. So ang ginawa namin dito na solution, pina-request na namin na magpalit sila ng bagong IPM board. So hindi na namin siya pina-option prepare dahil alam namin na medyo komplikado na yung board, kaya sabi ko papalitan. So naikabit na siya, then ang naging issue, hindi siya napaandar, nagkaroon ng error C101. So ang error C101 dito, U299 ang outdoor. Okay, kapag nagpapalit tayo ng board nito, kahit itong main PCB or IPM module, ang isang issue natin dito kay Samsung na nagiging problema, yung memory. Ito. So, kailangan itong memory na to kasama sa pinapalitan. Ayan. Ito yan. Ganito lang siya. Papalitan din siya dito. Kasama siya. Kasi pag hindi siya pinalitan, may error siya na lumalabas eh. So, medyo mahirap talagang i-analyze. Kasi dalawa, ang error, magkaiba ang error na dinidetect ni indoor, magkaiba rin dun sa outdoor. And syempre pagka nag-base lang tayo sa error code, minsan hindi siya sakto doon sa ito troubleshooting natin. Ayun. Okay. So katulad nung nakaraan na inilabas namin, Samsung din yon. Ang tinutukoy niya is fan motor, pero ang problema nasa board pala. So hihimayin lang natin ng konti, i-share natin kung ano yung pwedeng gawin para masolusyonan itong problema kay Samsung. So, i-connect lang natin. Nandito pala lahat ng accessories. Ayan. So, yung mga EEB, so, hindi na natin ikakabit yung mga EEB. Sa pala lahat. So, napakarami niyang sensor. Bilangan nyo yung sensor na nakakabit sa kanya. 2. Okay. So, bilangin nyo kung ilan. Sa 10 pieces na sensor. Kapag merong isa na nagkaroon ng fault o nagkaroon ng change value, magkakaroon na kagad ng error. So, ang dami nyo ito troubleshoot. Ang dami nyo hahanapin. Yun, no? Napakaraming protect. Tapos, ang EEB. Oh, multi-split ba to? Okay, multi-split pala siya. Ayan, no? So, napakarami ng EEB. Pag nagka-problema ka ng isang EEB, sakit na din sa ulo. Mahirap nang hanapin. Ayun. So, isa-isahin natin mamaya. Isa-isahin na pala natin para makita nyo yung mga value ng sensor. I-take note nyo na. Ito, i-check ko. Dito rin to. Outdoor din to. Teka. Indoor? Nakakabit lahat ng indoor. Outdoor lahat pala to. Okay, sensya na. Hindi ako gumawa nito. Ayan. So, gumawa nito, yung nagka-camera din sa amin. Yan. Okay. So, isa-isahin ko yung sensor para makuha nyo yung value. So, ang lamig ng ating room ay 26 degree. So, nasa 26 degree tayo. Kaya, so, ito yung sensor na, ayan, red, at saka yung dalawang blue. Ayan. Listahan nyo na lang para makita nyo yung talagang value niya. So, unahin natin yung unang red. Ito yan.
Hindi ko alam kung saan nakapwesto to, pero tingin ko ambient na. Ambient sensor ba? Ang value, 9.4 at 9.4 at 26 degree. Yung room natin ha. So nagbabago siya kapag malamig. So 26 degree ang lamig ng room natin. Yung pangalawa, 9.5. So magkabalanse lang siya. Parehas lang siya. Yung pangatlo, 185.6. 185K. Pero ano na siya? Okay, ito siya. Tingin ko sa compressor to nakakabit. Sa compressor nakakabit pa. Then, yung isa na nakadikit, nakalagay doon sa ating takip ng compressor. Ang value nito? 187. So, halos magkaparehas lang siya. Ganito rin naman siya. Ito. Parang OLP, Overload Protector. So, kompleto na tong apat natin, ha. Ayan. So, take note nyo na lang, ha. Kahit ako, wala akong listahan ng eksaktong value niyan. Kulay white, are. Yan. So, ganito ang board niya. Multi-split pala ito. Tapos, ito yung isa. Ito ang dami, no? Alam mo pa kung saan kakabit, ah? Okay. Dalawang line to. Okay. So, sa dalawang, dalawang multi-split siya na dalawang outdoor, indoor. Dalawang indoor. Ito. Kaya nahati siya sa dalawa. So, kung alin yung anong value nung nitong kabila na to, yun din ang magiging value dapat nito. 5 din ang indoor na ginamit. Okay. Okay, 3. Mahirap pala i-check to. Nakalubog. Ayun lang. Okay. So, nakalubog pala. Sorry kasi magbabaklas tayo. Yan, oh. Mahirap palang sundutin to. Kailangan ng karayom. Ayan. Pero tingin ko, malapit lang to doon. Ito siya, eh. Oh. Hindi natin makukuha ang value kapag nakakabit siya dito. Yan. Okay. So, siguro kapag ka nag-check kayo, magkakaparehas lang to. Atras ka ng konti, boy. Nahirapan tayo i-check kasi matatanggal yung ayan. So, dali rin lang naman. Kasi ang value nito, usually, kung ano yung nakuha nyo dito, yun din yung nandito sa sensor na to. 10 piraso pala to eh. Dito sa 10 piraso na to. Yun din yung value nun. So, magkakalapit lang siya. Ayan. So, ikakabit na lang natin. Hindi na lang natin i-check kasi babaklasin yun. Mahirap ibalik. Okay. So, hindi naman talaga ito yung main focus natin. So, kakabitan ko lang muna ng wiring. Okay. Ayan na. So, ang connection natin, F1, F2. F1, F2 magka-connect din siya. So, ang indoor natin, kung dalawa, nakakabit din dito yung communication F1, F2. Dito rin lang nakatapat, nakatapping. Then, yung L1, N2, ito naman siya, dalawa rin. Then, ito yung mismong L and N natin, yung line neutral supply natin. Ito. Ito galing sa indoor. Ito yung connected sa breaker. Okay. So, ito na lang yung gagamitin natin. F1, F2. Ayan. So, di na ako kumuha. Actually, magkakakonect lang to eh. Yung nagkakamali, magkakakonect lang yan. So, punta tayo para ma-check natin. Line L. Papunta sa dito. O yan, connected lang siya. Yan. Tapos ang N, ito rin lang yan. Connected din yan dito. Ayan. So, itong line na to,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkaka-connect yan. Ganon din siya dito. Magkakasama lang siya. Magkakakonekta. Then, itong F1, F2, magka-connect din to eh. Katulad nito, F2. F2 rin to. F1, F1 din to. So, yung wiring, naka-connect lang din siya papunta doon sa kabilang terminal. Yun. So, bali ang terminal lang talaga niya, 4. Magkakasama na sila. So, ayan. So, ikinonect na natin. Yung fan motor, nakakabit na rin. Tapos, ito ha, tip ko lang sa inyo ha. Ito, DC fan. Before nyo ito ikabit, make sure titingnan nyo yung pinagkabitan nito. Yan. Red at saka black terminal. Ito, lapit ko ng konti para kita nila. Yung red and black terminal, dito yan connected eh. Sa pan terminal. Ayan. So, tingnan nyo kung saan nakasaksak yan ha. Dito. So, titingnan nyo, pupunta kayo ngayon sa DC. Bago nyo ikabit ha, kahit bagong board, kahit lumang board, once na binunot nyo yung pan at napasukan na siya ng supply, i-check nyo ito kung may natirang supply. Para malinaw ha. Ayan. So, dapat wala kayong makukuhang bolts dito. Kapag meron kayong nakuha, wag na wag nyong ikakabit muna. Wag nyo muna ikakabit itong pan na ito ha. Kasi pag kinabit nyo yan, maaaring masira ang board nyo or masira ang pan motor nyo. Ayan. So, wala naman tayong nakitang problema kaya i-connect na natin. Yun. Okay. Nasaan na yung cord? Ayan. So, maraming connection to. Ito, kasi ito mahirap yung board na ito. Hindi talaga siya ma-check kapag incomplete. Kaya dapat kumpleto yung accessories, kasama ang sensor, kasama yung mga EEB. So, ito naman, pwede man tanggalin natin EEB. Iratan lang natin. Ayan. Okay. So, wala na. Walang baliktad. Connected na. So, ang EEB, hindi ko muna siya kinabit. Yan. So, makikita nyo ito. Ayan na. Naka 26 degree. 26 degree kasi yung room natin. Kaya yun yung lumabas sa kanya. Then, ang blinking ng outdoor display nyo. Ayan na. AD00. So, nag-i-initial siya. Hindi pa siya direct. Ayan na. Yung inilalabas niya. E199 U200. U200 E199. Ayan. Tapos, ang lumalabas dito, antayin natin kung anong lalabas pala dito muna, ha? Ayan. Ayan, okay. So, medyo matagal lumabas kasi ang error nito kapag hindi siya connected doon mismo sa evaporator natin. So, ito yung makikita nyo na error dyan. Yung U200 E199. So, ang solusyon nyo lang na isang gagawin, napakasimple lang eh. Makikita nyo isang button dito. Yan. So, 4 yan na button na nandito. 1, 2, 3, 4. May nakalagay ang K1, K2, K3, K4. So, ipipress nyo lang ng pipitikin nyo lang isang pindot yung K1. Yan. So, nawala. So, yan yung K1. So, magre-restore siya. Marireset na ang program natin. Mapapansin nyo ang indoor nyo nawala ng power. Wala ang display din. Ayan, bumalik na siya. Tapos, tingnan nyo to, nagbi-blink. Hintayin na natin, hindi ko na ikakat ha. Ayan, blinking. K1. Ang pinindot ko lang yung button sa taas ha. K1. Ayan, so antayin na lang natin. So, bumalik na siya yung ating display ulit.
Pwede nyo siyang i-on. Kung natatagalan kayo bago mag-on, pwede naman siyang buhayin sa remote ulit. Pero kung hindi nyo binuhay, automatic yan, mabubuhay ulit. So, ayan Yan yung E467. So, wiring compressor, hindi siya connected o not connected. Pero yung error na yan, once na makita nyo, ang i-check nyo ay yung wiring ng compressor, pero i-check nyo rin ang compressor. Baka mamaya, defective naman ang compressor nyo. So, ang error na ilalabas niya, yan din yan. Ngayon, kung C4 naman, usually pan ang tinutukoy niya. Kung C467. So, nandun naman yung error code niya. Kaya lang, ang problema, kapag tiningnan yung error code, minsan, hindi siya eksaktong doon ang nakikita nyong problema. So, ang error code na tinitingnan nyo doon is reference nyo lang. Ayan. So, usually naman, tumatama. Ayan, kapag bumalik ulit sa K1 yan, yung dating original na blinking niya, maaaring masasabi natin na normal siya. Normal yung board natin is nasa running at good condition na. So, maayos na siya. Ang kulang na lang natin yung compressor. Ayan. So, wala na siyang ibang na-detect na error. Maliban doon sa inilabas niya, yung compressor na tinutukoy niya. Okay. Ayan. So, tuloy-tuloy ang blinking niyan. Kapag umistop yan, yung blinking na yan, nag-steady siya, dapat mag-on na siya. Mag-on na ang compressor, mag-on na ang fan. So, ibig sabihin nun, kapag nag-on or nag-stop siya, aandar na siya lahat. Yun. Usually, 3 to 5 minutes, humihinto yan. Antayin natin na mag-on. Ayan, so nag-stop na yung blinking. Then, may maririnig kayo dyan na pipitik ang relay. Ayun narinig niyo yung pitik ng relay. So, dapat mag-on na yan. Ayan. So, naka-steady na yung K1 button natin. And, mapapansin nyo yung pan natin. Yung outdoor pan, umandar na. Ayan maandar din yung indoor pan. Ibig sabihin, magra-run na ang compressor natin. So, maglalabas siya ngayon ng ibang error na. Hindi na yung dating error na lumabas kanina. Dahil hindi connected yung ating compressor. So, hindi nakakabit. And hindi siya nakakabit sa unit. Ayan. Tingnan yung error na inilabas niya. E467. So, yung E467 natin is yun yung compressor not connected. Ayan. Pero umandar na yung ating fan. Okay. So, sa indoor, wala pa tayong nakikitang error na inilabas niya. Ayan. So, yun lang yung gagawin nyo dito yung technique na kailangan yung gawin. Technique. Actually, hindi siya technique Talagang yun yung gagawin nyo Ito. Pag pinokus natin para lang makita nyo Makikita nyo yung button. K1. Pag pinindot nyo, wag nyo i-hold press Dito. Wag nyo i-hold. Pag pinindot nyo lang, isang pindot lang, okay na siya. Isang pindot. Yun. Hindi ipipress ng matagal. Kasi pagka inilong press nyo siya, iba yung reset na mangyayari sa kanya. So, isang pitik lang. Pag pindot, tapos. Okay. So, okay na siya. Ayan. Then, meron akong idudugtong sa inyo. Yun yung kanina. Ito yung actually, hindi lang, marami na ang nakadisgrasya. Ultimo tao namin nakadisgrasya Yung nagkakamera sa akin, guilty dyan Ayan. Kapag binunot nyo ang mga pan nito, like napunta kayo sa preventive maintenance, tinanggal nyo yung pan ng indoor, tinanggal nyo yung pan ng outdoor. Siyempre, pag naglilinis tayo, usually, yan naman talaga ang ginagawa natin. Then, ayan like, naiangat nyo ang breaker. Or kahit hindi nyo naiangat, once na binunot nyo yung pan na yan, papakita lang natin Yan. Wag na wag nyo ikakabit ang pan
aantayin nyo siya. Actually, matagal nyo siyang hihintayin eh. Parang nasa mga 30 minutes bago yan mag-restore o matanggal pala yung supply. Ito. Pupunta kayo sa DC. I-set nyo yung DC nyo ha. Sa 1,000 na kayo. 1,000 volts na kaagad. Kung analog ang ginamit nyo ha. Tapos, yung sinabi ko kanina, babalikan ko lang ulit ha. Ito, yung tatlong yan, importante yan. Red, black, white. Or yung 310 volts natin, yung negative supply, at saka yung 15 volts. Ito yan, yun dun sa tatlo. So, susundan yan dun sa, yung nauna nating video, ganyan eh. Okay? So, pupunta kayo doon. Ang negative, always, kadalasan yan, common na yan eh. Kulay black. Negative, yung red is yun yung positive. I-check nyo muna ito bago kayo gumalaw o isaksak yung pan motor ha. Baka hindi nyo alam na disgrasya nyo na pala yung board or na disgrasya nyo yung pan motor. Ayan. Ayan yung supply na natitira dyan. Oh. Isipin nyo, ilang minuto na tayo dito. Yan pa, nandyan pa yan. Baba natin ng konti ah. Ayan, taas. Gamitan natin ng digital para makita nyo kung ilan pa yung natitirang volts supply dyan. So, nakatanggal sa saksak yan ha. Hirap dukutin. Ayan. Meron pa kayong 200. Ayan. So, tumanggal na yung supply. Nag-shutdown na. Okay. So, may natitirahan siya na mahigit 200 volts o yung 310 natin. Dahil yan doon, nakapondo yung supply na yan dahil doon sa ito, yung malalaking capacitor na nandito. Ito. So, si Samsung kasi, usually, wala siyang, o meron siyang discharge, automatic discharge, pero hindi ganun kabilis mag-discharge. Kaya nangyayari dyan, minsan, pag naglinis kayo, minsan hindi naiwasan, nakalimutan nyo pala ikabit yung pan motor. So kahit binaba nyo yung breaker ulit, then isinaksak nyo, bigla nyo isinaksak, nasisira ang pan. Kung hindi nasira ang pan, nasisira ang board. Pero kadalasan pan motor. Kaya minsan pagka binalik nyo siya, napapansin nyo yung inyong pan motor, matigas na ang ikot. Once na tumigas yan, wala na kayong magagawa dyan. Sira yan. Sa outdoor. Sa indoor, ganun din. Yan. So sa indoor, ganito rin ang supply niyan eh. Yan din. So once na binunot nyo yung pan, maghintay kayo or itester nyo yung linya, yung pinagsaksakan pero nakatanggal ang pan ha, yung red, black, white or yung supply na 310 at saka yung 15 volts kung may natitira pang supply. Once na may natitira pa supply yan na hindi siya bumababa sa 100 or sa basta meron pa siyang supply, huwag nyong ikakabit ang pan. Pwede nyo siyang i-discharge, pero huwag nyong gagamitan. Yung mga ginagamit dati is gagamit ng long nose or plies, iso-short siya, so hindi siya po pwede, masisira ang board. Hintayin nyo na lang kaysa masira nyo yung board or masira nyo yung pan. Mas malaki ang gastos. Okay. So, ayun lang. And simple lang ha, yung gagawin nyo once na nagpalit kayo ng board outdoor or indoor, ang memory format o yung program niya kasama sa pinapalitan. Hindi nyo siya halos mapapaandar. Yan ang nagiging problema ng lalo na yung mga modelo ngayon. Hindi siya mag-match doon sa indoor kapag hindi nyo pinalitan yung memory. Then, katulad niya, kahit nagpalit ka na, kailangan mo siyang i-reset. Ang reset, isang pindot doon sa button na K1, okay na. Yun. Pag hindi nyo ginawa yun, hindi nyo mapapaandar yan. Kahit na ilang oras kayo dyan o ilang taon, hindi nyo mapapaandar yan. I-reset nyo siya. Yun. Yung button. Okay. So, okay na tayo. Ayos.